Napasabi naman si Cha Yeji, ikaw ang nagsabing ako lang di ba, kasinungalingan ba yon? Nagulat at nagtaka naman si Dojun sa mga sinasabi ni Cha Yeji. Napataas ng kilay si Cha Yeji at napasabi, iniisip mo bang gumawa ng kontrata sa ibang hunter, Mr. Lee? Sumagot naman si Dojun, teka, ang paggawa ng kontrata sa ibang hunter, ay hindi nangangahulugang mawawalan ng bisa ang sa atin. Tumingin naman si Cha Yeji ng seryoso kay Dojun at tinawag ang pangalan nito. Ano iyon, wika ni Dojun, napatingin na lang si Cha Yeji sa ibang direksyon habang nakataas ang isang kilay nito at napasabi, hindi ko sila kailangan, habang tumalikod na nakasimangot si Cha Yeji napasabi ito, halika na, gumawa na tayo ng pera. Napansin ni Cha Yeji na hindi sumunod si Dojun sa paglalakad, kaya nagalit si Cha Yeji at napasabi, bakit ka pa nakatayo dyan, bilasan mo na, hindi ka ba nandito para magtrabaho? Wala na lang nasabi si Dojun at sumunod na lang kay Cha Yeji. Habang ang dalawa ay naglalakad palapit sa portal, nangungulangot naman si Bayan Desang. Isang Hunter Bureau Rift Control Team, pagkatapos niyang makuha ang kulangot niya sa ilong. Ito ay pinitik niya para tumalsik, napatingin naman ito sa kanyang hawak na tablet at napasabi. Parang may kakaiba, 2 araw na ang nakalipas mula nang lumitaw ang portal. Ngunit wala sa mga hunters na iyon na pumasok ang bumalik. Ang unang koponan na pumasok sa unang araw ay bumalik pagkatapos ng 8 oras. Pagkatapos nito, may kabuuang 32 hunters ang nakapasok, ngunit walang mga palatandaan na sila ay babalik. Karaniwang nakakabalik ang mga hunters pagkatapos ng humigit kumulang 8 oras na panghahunting sa loob ng isang portal. At dahil ang portal na ito ay nababalot ng desyerto, wala talagang makakain sa loob o mga lugar na mapagpahingahan, ang ibig sabihin lahat ng mga hunters na nasa loob ay naghahunting pa rin ng walang pagkain o pahinga. Bigla naman kinuha ni Bayan Desang ang kanyang tablet at napasabi, dapat kong ipaalam sa bureau ang tungkol dito, ngunit biglang nagbago ang isip neto. At biglang natawa at napasabi, malapit na ang oras para sa susunod na papalit sa akin. Kaya sigurado akong haharapin ito ng susunod na papalit sa akin, intern lang naman ako. Bigla naman nagulat si Bayan Desang dahil may biglang nagsalita sa likuran nito. Ang naririnig palang boses ni Bayan Desang ay nanggagaling kay Dojun. Wika ni Dojun kay Bayan Desang, magaling ang pagtatrabaho mo. Ako si Lee Dojun mula sa Seoul City Hall Rift Management Department. Nang si Bayan Desang ay nakatingin na kay Dojun, pinakilala naman ni Dojun si Cha Yeji kaya napakamusta naman si Bayan Desang, habang napahawak si Bayan Desang ng ulo napasabi ito, nandito ba kayo para sa portal exploration? Sumagot naman si Dojun, oo tama ka dyan, kaya lumapit si Bayan Desang kay Dojun at nilapit ang tablet at iniskan ang kanyang fingerprint para makonpirma ito. Bigla naman nagulat si Bayan Desang nang nakita niya si Cha Yeji sa malapitan at napatanong ito, ikaw ba yung taong tumanggi sa imbitasyon sa Icarus Guild? Napakamot na lang ng muka si Cha Yeji at napasabi, oo tama ka. Bigla namang sumingit si Dojun sa pag-uusap ng dalawa, wika nito, pwede na ba kaming pumasok? Oo naman, wika ni Bayan Desang, habang ang dalawa ay naglalakad na palingon si Dojun kay Cha Yeji at napasabi, mukhang sikat ka na. Sumagot naman si Cha Yeji, itigil mo yan, nakakahiya. Nang ang dalawa ay nakapasok na sa portal, napasigaw naman si Bayan Desang, wika nito, ay oo nga pala, dapat kong sabihin sa inyo ang tungkol sa pagkakaiba ng, ngunit hindi na ito natapos ni Bayan Desang dahil nakapasok na sila Dojun sa portal, napasabi na lang si Bayan Desang, nakapasok na sila, wala naman masamang mangyayari, siguro. Habang ang dalawa ay nakapasok na, napalingon naman si Dojun sa likod at napasabi, parang may gusto siyang sabihin sa atin, napatingin naman si Cha Yeji kay Dojun, kaya napasabi na lang si Dojun, hindi na bale, kinuha naman ni Dojun ang kanyang cellphone para ito ay magrehistro. Napatingin ang dalawa sa paligid, at napasabi si Dojun, mag-umpisa na tayo sa pagmamapa ng lugar, napalingon naman si Cha Yeji sa kaliwa. Napansin nito na madaming hunter na nagpapahinga, mga lubhang nasaktan, at mga nawawalan ng pag-asa, kaya napatanong si Cha Yeji, ano ang nangyayari? Habang ang dalawa ay naglalakad palapit, nagsalita naman ang isang lalaking nakaupo, wika nito, mukhang dumami ang mga sakripisyo, napatingin naman ito kay Dojun at napasabi, hindi ka naman mukhang hunter, ano ang kailangan mo dito?
Ako si Lee Do-jun mula sa Seoul City Hall Rift Management Department, wika ni Do-jun. Nagsalita naman ang lalaki. Narinig ko na kayo dati. Hindi ba kayo ang namamahala sa mga portal na si ranks pababa? Kahit ganun, sobra naman kayo. Habang si Cho Ye-ji ang nababahala sa mga sinabi ng lalaki, nagsalita naman si Do-jun, wika nito. Kung ayos lang sa iyo, maaari mo bang sabihin sa amin ang estado ng portal at kung ano ang nangyayari? Mukhang may ilang tao na hindi maganda ang sitwasyon, bakit hindi pa sila lumalabas ng portal? Tinaas naman ng lalaki ang kanyang kamay at may tinuturo na isang bagay at napasabi, hindi naman sa ayaw nilang umalis, pero hindi nila kayang umalis, bakit hindi kayong tumingin sa paligid? Napalingon naman ang dalawa sa tinuro ng lalaki, bigla naman nagulat si Do-jun sa nakita nito at napansin nito na ang portal ay huminto, at napasabi sa kanyang isipan, baluktot ba ito? Hindi, kung ganun man, dapat hindi na sana kami nakapasok dito. Habang si Do-jun ay napapaisip ng malalim bigla naman nagsalita si Cho Ye-ji, wika nito, ang portal ay nasira, kaya napalingon si Do-jun at napatanong, ano? Dagdag pa ni Cho Ye-ji, ang mas malaking portal na mas mataas sa B-rank ay maaaring masira, ngunit bilang karagdagan sa lahat ng mga uri ng portal ay maaaring maging isang pagsira ng portal. Napasabi naman si Do-jun sa kanyang isipan, pagsira ng portal, ito ay isang kakaibang kababalaghan kung saan ang ilang portal ay nangangailangan ng isang tiyak na kondisyon para ito ay ma-clear. Napatanong naman si Cho Ye-ji sa lalaking nakaupo, wika nito, maaari mo bang ipakita sa amin ang impormasyon? Pumayag naman ang lalaki, at ipinakita ang mga impormasyon tungkol sa pagsira ng portal. Ang nakasulat dito, una ang activation kondisyon, kung saan 25 o higit pang mga kalahok na nakapasok sa portal. Pangalawa ay ang mga kondisyon sa pag-clear ng portal. Kailangan dapat huntingin ang lahat ng normal na mga halimaw sa loob ng portal. Ang pangatlo, perpektong kondisyon sa pag-clear ng portal. Ay dapat huntingin ang lahat ng halimaw sa loob ng portal. Pang-apat, ang mga parusa, hindi maaring lumabas sa portal habang ang portal ay sira pa. Pang-lima, mga gatimpala sa pag-clear ng portal, lahat ng mga hunters ay makakatanggap ng dagdag 5 strength, dexterity, health, at ang panghuli, ang kadagdagang gatimpala sa pag-clear ng portal, ang mga kalahok na nakatalo sa boss o ang kampyon na mga halimaw ay makakatanggap ng random na B-rank weapon o mas mataas pa. Ang mga natitira sa mga normal na halimaw ay 280, tatlo naman sa champion monsters, at ang huli ang boss monster na may isa. Napatanong naman si Cho Ye-ji, 280, masyado yung madami. Sumagot naman ang lalaking nakaupo, mabuti para sa inyo na maghintay na lang kasama namin, ilang araw na din kaming nandito, kaya sigurado ako na malapit nang magpadala ng malakas na hunter ang Hunter Bureau. Napatanong naman si Do-jun, wika nito, hindi mo ba naisip na kaya nating maghunting ng 280 na halimaw kung tayo ay magtutulungan? Napangiti na lang ang lalaki at napatanong, alam mo pa ba kung anong klaseng halimaw ang nandito? Sumagot naman si Do-jun at sinabing, narinig ko na sila ay mga orcs. Bigla naman nalungkot ang lalaki at napasabi, tama iyan, yan din ang narinig namin. Sa simula, nagulat naman ang dalawa sa sinabi ng lalaki. Dagdag pa ng lalaking nakaupo, ang sinasabi ko ay habang papalakad kayo ng papalayo, may bigla na lang lalabas na mga B-rank trolls. Nagulat si Cho Ye-ji sa narinig nito, kaya ito ay napatanong, wika nito, troll, medyo tiwala ako sa paghahunting ko ng mga orc, pero mga troll, nagsalita naman ang lalaki, tama ka dyan, ang troll ay maraming beses na mas malakas kaysa sa mga orc, ngayon naiintindihan mo na kung bakit kami naghihintay dito. Nag-aalinlangan naman si Cho Ye-ji sa narinig nito kaya ito ay napaisip sa kanyang isipan. Hindi namamatay ang mga troll nang na may kaunting pinsala lang. Dahil mayroon itong mga kakayahang mag-regen ng katawan. Ang tanging paraan upang patayin sila ay bigyan sila ng mga nakamamatay na pinsala. Dagdag pa ni Cho Ye-ji habang ito ay napatingin kay Do-jun. At ang pinakamalaking problema ay ang panatilihing ligtas si Mr. Lee. Bigla namang sumigaw si Cho Ye-ji at napasabing, tutol ako sa pagpunta. Masyadong mapanganib, tumango naman si Do-jun sa narinig nito. Ngunit biglang naalala ni Do-jun, ang kadagdagang gantimpala. Na kung sino ang makakapatay sa boss monster o sa champion monsters ay makakatanggap ng random na B-ranked weapon o higit pa. Kaya napaisip si Do-jun, wika nito,
ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang makakuha ng isang bagong armas. Bigla namang napatingin si Dojun kay Cha Ye-ji at napatanong, kung masisiguro ko ang sarili kong kaligtasan, papayag ka bang maghunting ng mga halimaw? Sumagot naman si Cha Ye-ji. Siguro, hindi na natapos ni Cha Ye-ji ang kanyang gustong sabihin, dahil may biglang dumating na tatlong hunter. Ito ay sila, Park Sangman, siya ay ang may hawak ng pana, Choi Ha-jun ang may dalang kalasag sa likod, at ang huli ay si Kang Tae-sang ang kanilang healer. Napasabi si Park Sangman habang namumula ang kanyang muka, hindi dapat maging problema ang paghahunting basta't baguhin natin ang ating pag-iisip na ito ay birang portal sa halip na si rank. Nagsalita naman si Choi Ha-jun habang sila ay naglalakad papunta sa mga halimaw, siguraduhin na sumunod sa isang ligtas na distansya, hindi namin papayagan na may maaaring mangyari sa isang public official at mamatay sa harap namin, ngayon maaari na tayong magpatuloy sa paglalakad. Samantala habang sila ay naglalakad patungo sa mga halimaw, biglang lumapit si Choi Ha-jun kay Dojun at napatanong ito, curious lang ako, pero dumating ka lang ba na walang gamit na pangproteksyon sa sarili mo? Hindi ito pinansin ni Dojun habang ito ay nakatingin sa cellphone niya. Nagalit naman si Choi Ha-jun sa hindi pagpansin ni Dojun sa kanya. Kaya ito ay napasabi, kapag may taong nagtatanong sa iyo sagutin mo. Bigla namang nagsalita si Dojun, wika nito, may tatlong trolls na 30 metro ang layo sa unahan natin. Lumingon naman si Choi Ha-jun, pero ito ay walang nakita, kaya ito ay tumitig kay Dojun at napasabi, anong pinagsasabi nito? Wala akong nakikitang troll sa harapan natin. Ngunit biglang lumabas ang mga troll, na ikinagulat naman ni Choi Ha-jun, habang tumingin si Dojun sa kanyang cellphone, bigla itong nag-anunsyo, wika nito, mas mababa sa 5% ng portal ang namap, ang portal ay nerehistro bilang isang birang na mas malaking portal. Nang napansin ni Choi Ha-jun ang mga troll, ginamit niya ang kanyang skill na provoke, para mapunta sa kanya ang atensyon ng mga halimaw, napansin ito ng mga halimaw kaya dali-dali itong inatake si Choi Ha-jun, ngunit ito ay nasa lag ni Choi Ha-jun. Nagulat naman si Cha Ye-ji sa ginamit na skill ni Choi Ha-jun at napatanong ito. Isang provoke skill habang inatake si Choi Ha-jun ng mga halimaw. Napasigaw ito ng malakas, wika nito, ayan lang ba kaya niyo mga tanga? Biglang inatake ni Choi Ha-jun ang isang halimaw gamit ang kanyang pants alag. Ginamit niya ang kalasag niya para tumilapon sa ere ang halimaw, habang napapaligiran ng halimaw si Choi Ha-jun napasigaw ito, wika nito, focus muna sa nasa kanan. Sumagot naman si Park Sangman, wika nito alam ko, habang naghahandang umatake, bigla namang nagulat ang isang troll na may biglang lumitaw na isang marka sa kanya. Ito ay ang skill na gamit ni Park Sangman, ang Striker Mark. Ay nagmamarka ng isang kalaban at nagiging sanhi ng kanilang depensa na bumaba ng husto at tumaas ang kanilang pinsala na natanggap ng 50%. Nang namarkahan na ni Park Sangman ang isang halimaw, nagbitaw na siya ng isang palaso, sa bilis ng palaso hindi ito napansin ng halimaw. Kaya hindi siya nakasalag, dahilan para tumama ito sa kanyang dibdib. Nagalit naman ang halimaw sa ginawang atake ni Park Sangman. Kinuha niya ang palasong tumama sa kanya at ito ay pinutol niya gamit ang kanyang kamay. Gayunpaman nagpatuloy gamitin ni Park Sangman ang kanyang skill na Striker Mark. Nagulat naman ang halimaw dahil sa dami nito, habang naghahanda si Park Sangman para atakihin ang halimaw napasabi ito. Medyo mas masakit sa pagkakataong ito, 20 na sunod-sunod, sa pagbitaw niya ng kanyang mga palaso, ito ay agad tumama sa halimaw at nagpatuloy na tumatama sa kanya, lalong nagalit ang halimaw sa sunod-sunod na atakeng ginawa ni Park Sangman, habang nagugulat at natatakot si Park Sangman napasabi ito, ano, dapat patay na siya ngayon, may problema tayo, bigla namang tumakbo palapit ang halimaw, dahilan para matakot si Park Sangman at tumakbo papalayo sa halimaw. Nang ito ay nakita ni Cha Ye-ji ito ay mabilis na tumakbo palapit sa halimaw, ikinagulat naman ang halimaw dahil sa biglang paglitaw ni Cha Ye-ji. Nang si Cha Ye-ji ay nakalapit na sa halimaw, ito ay gumawa ng isang atake sa halimaw, ito ay nagpatuloy ng nagpatuloy, kaya nawala ng kakayahang sumalag ang halimaw, kaya nakagawa ng isang magandang atake si Cha Ye-ji, dahilan para maputulan ng ulo ang halimaw. Habang napapagod si Cha Ye-ji sa ginawa niyang pag-atake sa halimaw, bigla namang nagsalita si Park Sangman, wika nito, mukhang maayos naman ang pagsama natin, di ba?
Habang gumagamit ng heal skill si Kang Taesong kay Choi Hojun, napatingin ito kay Park Sungman at napasabi, ang walang kwentang archer doon ay dapat tumutok sa laban. Sumigaw naman si Park Sungman, wika nito, hindi naman ako walang kwenta. Ngunit nagsalita si Kang Taesong, tigilan mo na ang paglalandi kapag busy tayo. Ano pinagsasabi mo? Wika ni Park Sungman, nagsalita naman si Kang Taesong, ang buong mukha mo ay namumula. Habang inaasar ni Kang Taesong si Park Sungman, lumapit naman si Cha Ye-ji kay Do-jun at napatanong. Okay ka lang ba Mr. Lee? Nadismaya namang sabi ni Do-jun. Nandito lang ako para magmasid, nagsalita naman sa Cha Ye-ji. Nag-aalala lang naman ako sa iyo, ngunit napatingin si Do-jun at tinawag ang pangalan ni Cha Ye-ji. Tumalikod at tumakbo papalayo si Do-jun sabay sabing, sa likod mo Miss Ye-ji, nagtaka naman si Cha Ye-ji, ngunit biglang sumigaw ang halimaw, kaya ito ay napansin ni Cha Ye-ji, kaya biglang tumalon si Cha Ye-ji papalayo, para makaiwas sa ginawang atake ng halimaw. Napansin ni Choi Hojun na may isang halimaw na nakatakas kaya ito ay napasabi, pasensya na, parang natapos ang provoke skill ko nang hindi ko namamalayan. Bigla namang napaisip ng malalim si Cha Ye-ji, wika nito sa kanyang isipan, delikado yun, kung nataman si Mr. Lee. Bigla namang napayuko si Cha Ye-ji. Sa pagangat niya ng kanyang ulo, ito ay galit na galit at napasabi, papatayin ko kayong lahat. Hinawakan bigla ni Cha Ye-ji nang mahigpit ang kanyang espada. Gumawa ito ng isang hakbang at tumakbo ng mabilis papunta sa halimaw. Nang ito ay nakapunta na sa halimaw, naghanda naman agad itong umatake. Dahil sa bilis ni Cha Ye-ji makalapit sa halimaw, nagulat naman ang halimaw, dahilan para hindi makasalag. Sa sobrang galit ni Cha Ye-ji sa mga halimaw nagpatuloy itong umatake ng umatake. Ngunit napahakbang ang halimaw paatras. Nang ito ay naka-atras na, bigla niyang hinawakan ang kanyang dibdib at dinamdam ang sakit na natamo. Sa ginawang atake ni Cha Ye-ji, biglang nakaramdam ng takot ang halimaw, kaya naisipan niyang gumawa ng malakas na sigaw para makatawag siya ng tulong sa ibang halimaw. Hindi naman nagulat si Do-jun sa ginawang ingay ng halimaw, gayunpaman napatanong si Choi Hojun, ano ang nangyayari? Lumingon ito sa bawat direksyon at napasabing, wag mong sabihing hindi tama ang iniisip ko, ngunit ito ay nakarinig ng yapak ng mga halimaw, kaya ito ay kinabahan. Nagulat naman si Choi Hojun sa daming halimaw na dumating dahilan para mapamura ito. Galit na galit naman ang mga halimaw at naghahandang umatake, kaya napaatras ang tatlo, habang napalingon si Choi Hojun napasabi itong takbo, napasabi naman si Kang Taesong, imposible ito, hindi natin kayang harapin ang mga iyan. Ngunit si Cha Ye-ji ay hindi natakot at hindi umatras sa nakita niya, at napasabi, 9 trolls, habang hawak niya ng mahigpit ang kanyang espada, gumawa ito ng isang atake sa hangin para ito ay maghanda sa laban. Gayunpaman napasigaw naman ito, hindi ko hahayaang mabuhay kahit isa sa inyo. Narinig naman ito ni Park Sungman, kaya napalingon ito at napasabi kay Kang Taesong, teka lang. Nagtataka naman si Kang Taesong kung bakit siya ay pinapatigil. Nagsalita naman si Park Sungman at sinabing, tumingin ka sa likod mo. Nagulat naman sila sa nakita, dahil mag-isang susugudan ni Cha Ye-ji ang mga halimaw. Nang ito ay nakita ni Choi Hojun napasabi ito, nababaliw na ba siya? Napatanong naman si Kang Taesong, ano ang gagawin natin? Sumagot naman si Choi Hojun, hoy tara na, mamamatay lang tayo dito kung mananatili pa tayo dito. Habang nakatingin si Park Sungman kay Cha Ye-ji, napansin ito ang espadang hawak ni Cha Ye-ji at napatanong, teka, iyon ba ay sword aura? Habang nagtatago si Do-jun sa malaking bato napansin niya ito at napasabing, sword aura, ito ay mahina, ngunit hindi na din masama. Napasigaw naman si Choi Hojun, wika nito. Sino ang may paki kung iyon ay sword aura? Gusto mo bang mamatay ang lahat ng nandito? Sino ang nakakaalam kung ilan pa ang malapit? Tumakbo pabalik si Park Sungman para tumulong at napasabi sa mga kasamahan niya, kaya natin ito, tara na. Napamura naman si Choi Hojun sa ginawang desisyon ni Park Sungman. Habang ang tatlo ay pinag-iisipan pa kung tutulong sila, bigla namang tumakbo ang mga halimaw palapit kay Cha Ye-ji. Para maghandang atakehin si Cha Ye-ji, ngunit hindi nagpasindak si Cha Ye-ji at naghanda na ding umatake. Ito ay seryosong-seryoso na patayin ang lahat ng halimaw na haharang sa kanya. Tumalon palapit si Cha Ye-ji sa mga halimaw at tinaas ang kanyang espada. Napansin ng mga halimaw na papalapit na si Cha Ye-ji.
Kaya sila ay naghahanda na ding atakehin si Cha Ye-ji gamit ang matatalim na kuko. Ngunit hindi nagpatinag si Cha Ye-ji at tinutok ang kanyang espada sa mga halimaw at umatake. Nang nagkasalubungan ang bawat atake ng halimaw at ni Cha Ye-ji, sila ay gumawa ng malakas na impact. Nakita naman ng dalawa ang pagsugod ni Cha Ye-ji ng mag-isa, kaya napasabi si Choi Ha-jun, itong baliw na ito, habang napasabi naman si Kang Tae-sung, wala siya sa tamang pag-iisip, ngunit sumigaw si Park Sung-man at sinabing, tara na, tulungan natin siya pansamantala, bilisan nyo na. Samantala pupunta tayo sa gusaling kung saan nakatira si Do-jun at ang kanyang anak na si Yoon-hee, habang binuksan ni Yoon-hee ang refrigerator. Napasabi ito, dapat masaya siya dito, dahil ang dami kong ginawang iba't ibang uri ng pagkain, di ba? Nang natapos na si Yoon-hee sa paggawa ng pagkain, nagunat naman si Yoon-hee ng kanyang balikat at napasabi, simulan na natin ang paglilinis. Kinuha ni Yoon-hee ang vacuum cleaner at nilinis ang mga dumi sa sahig. Nang siya ay natapos na, kinuha niya naman ang mga nakakalat na damit at ito ay tinupi isa-isa. Nang siya ay natapos na sa lahat ng gawain, naisipan niya namang pumunta sa kwarto ng kanyang ama at napasabi, kung ganoon din lamang, lilinisin ko na din ang kwarto ni tatay. Habang nililinis ni Yoon-hee ang sahig ng kwarto ni Do-jun, napatingin ito sa mga libro ng kanyang ama at napasabi, kakaibang libro. Kumuha si Yoon-hee ng isang libro at napasabi, siguro ito ay may katuturan. Dahil hindi man lang niya alam kung paano buksan ang mainit na tubig, ilang araw lang ang nakalipas, ang mawala ng isang alaala ay talagang nakakatakot. Iba't ibang libro talaga ang binabasa niya. Habang binabasa ni Yoon-hee ang librong kinuha niya, napansin ni Yoon-hee na kung bakit nagbabasa ng kakaibang libro ang kanyang ama ay para matutunan niya kung paano maging mabuting ama para sa kanya. Naiyak bigla si Yoon-hee dahil sa ginagawang pagsisikap ng kanyang ama. Kahit na hindi siya tunay na anak, habang binabasa niya ito napansin niya na gumawa din ng madaming notes ang kanyang ama, ngunit naalala ni Yoon-hee na naglilinis pala siya ng kwarto ng kanyang ama, kaya kinuha niya agad ang vacuum cleaner at napasabi, teka, hindi ito ang oras para dito, kailangan ko maglinis, siguraduhin kong matatapos sa takdang oras, kailangan kong magmadali at magtapos para maging hunter para mabayaran ko siya ng 10 beses, hindi, 100 beses. Nang natapos ng linisin ni Yoon-hee ang mga dumi sa sahig, naisipan niya maghanap ng dumi sa mga sulok-sulok. Nakakita siya ng isang itim na plastik sa ilalim ng drawer ng kanyang ama. Sa kanyang pagkapa, napansin ito na may matigas siyang bagay na nahawakan. Sa pagkuha at pagangat niya dito, napatanong ito, hindi ito isang basura.